Nilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalanan at pagyamanin. Sinabi niya ito sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Sabay-sabay naman na lang. Panginoon, pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan sa umaga at buhay na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po at kami po ay nagkakatipon ngayon sa banal na templo upang ikaw po ay aming papurihan at pasalamatan. Panginoon, kayo nawa po ang magbukas ng aming puso at isip para po sa aming pagbubulay-bulayan namin ngayon. Ito po ang aming salamat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning po! Ngayon po ay 12th Sunday after Pentecost. August is Mission Month. Sa August 25 po, Purok Priscilla 4 p.m. 27, prayer meeting po 5:15 p.m. MMS Linggo ng Wika at Purok Deborah sa Dalahican po 1:30 p.m. Sa 28 naman po, Purok Miriam or Ruth, 5 p.m. Sa Wednesday po, sa August 27, 2014, speaker po natin ay si Kapatid Violeta Dlista at ang liturgist naman po ay si Kapatid Anita Dasser. Mamaya po, after po mga 3 o'clock p.m. po, ang CYF po ay magkakaroon ng CYF Mission Month activity na may titulong Walking with Jesus sa DSWD Lucena na may objectives po na to bring happiness to the children of DSWD Lucena by having fellowship with them and giving sleepers as a sign of God's love and care for them. Ngayon naman pong Agosto ay meron po tayong mga birthday celebrants. Sa 24 po ay si Maria Fe Abadilla, Aid Royce Aldovino. Sa 25 naman po si Ederson Quijano, Dorcas Isa del Rosario at Engineer
Engineer Armand Verameda Sr. Sa 26 naman po ay si Armando Mendoza. 28 po ay si Yen Jaya Ramos. 29 po ay si Jefferson Sales. Federico Cabana Jr. Alan Gozo. Si Roberta Villasante. Thomas Villasante Jr. At sa 31 naman po ay sina Jewel Corsiga, A.D. Pastrana, Nikita Sales. Atin pong awitan sila ng maligayang bati. Good morning! Patuloy po nating wine-welcome ang bawat isa sa ating, lalo tigit yung mga narito po sa loob ng ating bahay dalanginan. Wine-welcome din po natin yung mga nanunood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So, meron po ba tayong bisita? Bagong kasama? Pwede po bang tumayo? Kapatid na Alunja, nandyan po ba kayo? Pwede po bang tumayo? Yun, welcome po sa UCCP Magil Memorial Church. Meron pa po ba? Kung wala na po, so patuloy po nating wine-welcome ang bawat isa sa atin. Noon pong Friday ay atin pong binigyan ng huling pagpaparangal, pasasalamat sa Panginoon para po sa buhay, sa kabilang buhay ng ating kapatid na Luz Jennifer G. Trinidad. Ang buong kapatiran ng Magil Memorial Church ay nakikiisa sa kalungkutan ng sambahayan ng Trinidad sa pagpanaw nga po ng ating kapatid noong August 17, 2014. Inihatid na po siya sa kanyang huling hantungan noong Agosto 23, 2014. Dagdag na balita po, at hindi lamang po nailimbag, yung pong ating mga lay workers, mga church workers natin, meron po tayong CTE, Continuing Theological Education, sa August 29 and 30. 29 po ng gabi hanggang tanghali ng 30. Ano po? Ito po ay gaganapin sa ating tanggapan sa STC office. Ano po? Yung pong ating 4 na floors na napagtulong-tulungan ng bawat simbahan. Doon po igagawin yung ating CTE. So akin pong tinatawagan ang ating mga lay workers, ang ating mga workers, DMs, pastor, ating lay worker dito na tayo po ay sama-samang dadalo doon. Medyo pabalik lang po agad ang inyong lingkod dahil may kasal po tayo sa araw ng Sabado ng hapon. Mayroon pa po ba tayong balita? Balita? Wala na po? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa panahon na kung saan tayo ay patuloy na nagpupuri
nagpupugay sa kadakilaan ng kanyang pangalan. Dahil po diyan, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda.
Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kami na iyong mga anak ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin para po sa aming panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan. Kami, dakilang Diyos, ay sama-sama makipag-ugnayan sa iyo dahil ito ang nararapat o aming Panginoon. Sa loob ng pagsamba, kalakip ang pakipag-usap sa iyo. Bago po ang lahat o aming Panginoon, minsan pa kami na iyong mga anak ay nagtatapat sa iyong harapan. Na sa bawat sandali ng aming mga buhay, kami nagkakamali. Sa aming pagsasalita, maging sa aming iniisip, maging sa aming ginagawang paglilingkod o aming Panginoon. Hinihingi namin ito ng kapatawaran sa iyo, aming Panginoon, bagamat kami paulit-ulit na nagkakasala. Pero ikaw ay Diyos na nakikinig at mapagmahal. At alam po namin, dakilang Diyos, na ibibigay mo sa amin ang pagpapatawad. Dahil kami iyong mga anak na sumusunod sa iyong misyon na iniwan sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat o aming Panginoon sa walang humpay mong pagpapatawad sa bawat isa sa amin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang aming Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Salamat po ng marami o aming Panginoon, sapagkat sa loob ng isang linggong nagdaan, nadama namin ang inyong walang humpay na pag-alalay at pagpatnubay. Lalo tigit sa aming mga gawain dito sa iglesia na iyong pinangunahan. Salamat din o aming Panginoon sapagkat sinamahan mo ang iyong mga anak sa sanlinggong nagdaan sa kanilang pag-aaral at paghahanap buhay. Lalo tigit ang pakikisalamuha sa kanilang kapwa. Salamat ng marami o aming Panginoon. Salamat din sapagkat sa gabing nagdaan, nadama namin ang iyong walang humpay na pagbantay sa aming pagtulog. At ngayong umaga, ipinagkaloob mo sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan. Wala kaming inisip kung hindi puntahan ka sa simbahang itinayo mo sa bawat isa sa amin. Kaya kaming lahat ay narito, aming Panginoon, mula pa kanina, sama-sama kaming aawit, magninilay, mananalangin, o aming Panginoon. Patuloy din po kami nagpapasalamat, lalo tigit sa iyong walang humpay na pagkalinga sa amin pong simbahan sa dakong ito, ang UCCP Magil Memorial Church. Kasama ng kanyang konsilyo at kaaniban o aming Panginoon, kami bilang magkakasama, magkakapatid o aming Panginoon, nadarama ka namin na ikaw ang siyang laging pumapatnubay sa lahat ng aming gawain at naipaglilingkod, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, at mayroon kaming paaralan na patuloy na naririyan para po sa paghubog sa mga maliliit na mga bata at kabataan para sa isang magandang kinabukasan.
Alalayan niyo po't samahan ang aming mga guro, aming mga kawani, ang lahat na naglilingkod o aming Panginoon sa aming paaralan. Salamat din o aming Panginoon sapagkat sa panahon ng kalungkutan, pagkakasakit, ang iba nga nasa pag-aamutan o aming Panginoon, patuloy kaming nananalangin para sa kanilang kagalingan o aming Panginoon. Kasama na dito o aming Panginoon ang aming kapatid na Evelyn at kapatid na Louie Anthony o aming Panginoon. Kasama ng aming mga kapatid na nakatala doon sa aming liturhiya na mayroong karamdaman o nasa banig ng karamdaman o aming Panginoon. Ikaw pa rin ang dakilang manggagamot na siyang patuloy na magpapagaling sa kanila. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy din po naming inilalapit at inadalangin na mayroong pagpapasalamat ang walang humpay mong pag-alalay at paggabay sa kabuuan ng aming simbahan. Andyan po ang aming mga obispo, ang mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar o aming Panginoon, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod at susunod sa iyo o aming Panginoon. Ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa, punong-puno kami ng pagsubok o aming Panginoon, pero naririyan ka para kami alalayan at gabayan. Patuloy niyo pong pakinggan o aming Panginoon ang iyong mga anak sa kanilang mga panalangin. Dahil ito po, mula sa kanilang puso at kaisipan, ipinapaabot sa iyo lamang o aming Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog.
Panginoon, pinapupurihan ka po namin, pinasasalamatan sa biyayang patuloy niyo pong binigay at pati po sa kalakasan. Maraming salamat din po sa mga kamay na nagsipaghandog nito. Nawa ito po ay magamit po namin sa paglaganap ng inyong banal na misteryo dito sa lupa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating buksan ang ating pong Biblia sa Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy na halamanan? Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang tanakit sa katawan. Mabuting balita ayon kay Marcos chapter 1 verses 14 to 15. Ganon din po rin sa sulat ni Pablo sa unang Korinto chapter 14 verse 3, na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikaptitibay ng kanyang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikaaaliw. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarin ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na iyong tinatawag at pinagsasama-sama sa dakong ito mula sa iba't ibang kaabalahan at lugar na pinanggalingan. Kami po'y naririto upang minsan pa ay ipahayag sa iyo ang aming matapat na layuning makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patuloy po ninyong palalimin ang diwa ng misyon na hangad ninyong aming ipagpatuloy. Bigyan po ninyo kami ng kalakasan, katalinuhan at determinasyon na isulong ang misyong ito na inyong pinasimulan. At sa sama-sama naming ito ay iyo kaming pangunahan upang lubos kaming mapuspos ng diwa ng pagsaksi para sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, ang ating mga maliliit na mga bata. Sa bagay, si Pope ay malapit nang dumating. Pero hindi yung panahon niyang kinanta. Pinakikita lamang sa atin ng mga bata na tuloy pa rin ang misyon na ating ipinapahayag. Sa mga sandali pong ito ay meron po akong gustong i-welcome yung pong pamilya na kung saan ay nung ako po ay nasa San Juan, sila rin po ay nasa San Juan. Ngayon po ay sila ay naririto na. Mahigit 7 taon na. Sila po yung aking napuntahan nung nakaraang linggo. Kaya po sila ay naririto at patuloy nating makakasama. Inaanyayahan ko pong tumindig ang pamilya ni Kuya Jay Raffles. Ayan po sila. Welcome po sa UCCP Magil Memorial Church. Yan. Madadagdagan tayo ng raffles. Mga magulang ko at mga kapatid, tunay na sa ating pong pagdiriwang, patuloy tayong nagagalak, natutuwa, sapagkat patuloy nating dinadama ang banal na presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Pentecost or Whitsuntide is the season commemorating the coming of the Holy Spirit and His gift, power, and work in the church. This is the season of expansion and growth of the church. Tayo nga po'y nagsimula na at patuloy nating isinasabuhay ang panimulang taon ng mga Kristiyano. Ang unang taon ay tumutukoy sa kalikasan ni Kristo, ang kanyang pagkadiyos. At ang ikalawang taon ay tumutukoy sa kahulugan ng katugunan ng Diyos para sa buhay at ministeryo ng kanyang mga anak sa bawat isa sa atin. Ano po ang mabuting balita? Minumukhaan ko po yung bata na nagsalita kanina. Sabi ng bata, nasan gayon? Pastor, maigsi lang? Hindi ko alam kung ano yung maigsi lang. Baka sermon na tinatanong niya. Hindi ko po matandaan. Gumanyan siya habang ako'y nananalangin doon sa harapan nila. Biglang inilang aking sutana at sinabi, Pastor, maigsi lang? The good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid, ngayong buwan pa rin ng Agosto, Mission and Evangelism Month, ay pinamagatan natin ang misyon, kapahayagan,
ng salita. Ang sabi nga, we believe in the kingdom of God. Ako po'y naganda ng konting English. Si Tatay Philbert ay inaantay ko, hindi pa nadating. We believe in the kingdom of God. Ito ang ikalimang pangkat ng ating UCCP Statement of Faith. Ito ang katuruan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating kasaysayan upang marating natin ang tunay niyang paghari sa daigdig. Ito din ang nagpapakilala sa misyon, layunin at buhay, ministeryo ng ating simbahan. May nabasa pa ako sa FB. Hindi na daw maka-day off ang pastor dahil sa dami ng gawain. Magaling na lamang daw at binata. Sino kaya yon? Alam niyo na kung sino? Nabanggit na rin daw ang FB. Mga kapatid, ako po ay pwede magbigay ng aking number. Tanong nyo lang sa akin. At may permiso po yung opisina na pwede kayong bigyan ng aking cellphone number. Kasi po meron pong 11 na nagte-text sa akin, okay lang po, bumabate, okay lang po. Hindi po ako makareply dahil hindi po nagpapakilala. Ano po? Ay baka ito yung mga tagahanga ko kahirap naman na mag-reply ako ng salamat ay iba pala. Ano po? So, ako po ay pwede magbigay sa inyo ng number ko. Sabihin nyo lang po sa akin o doon sa opisina, basta't hihingin nyo po sa akin. Ano po? Meron po mga pangyayari na parang calling card na nadampot yung aking number. Hindi naman ako namimigay ng calling card. Hindi naman ako binibigyan ng magil na pang calling card. Ano po? At saka yung number ay kulang. Ano? Ay automatic na may zero sa harapan. Ano po? So, akin lang pong nire-remind. Ano po? Mas gusto ko pong textmate tayo. Kaya lamang po, nasa tama din naman pong proseso, sana. Ano po? Hindi po ako maka-alkala. Proseso binanggit ko Ako po ay makadimakuha sa Batangas. Baka nanonood yung mga taga Batangas. Gulat ko sa iyo Balikan po natin yung kapahayagan na sinasabing paghahari ng Diyos ay nakatuon sa pagtuturo at ministeryo ni Jesus, ang kapahayagan ng misyon. Kanina, habang ako po ay nag-e-edit ng aking sermon, narinig ko yung usapan sa Sunday School. Parang ang Biblia, paano ba itaterm yun? Nakikipag-ugnayan o nakikipag-bigyan ng tugon yung mga problema tungkol doon sa lupa, ari-arian, etc., etc. So kita natin, maging ang Biblia ay may sagot doon sa mga tanong, sa mga pag-aari ng bawat isa o pag-aari ng simbahan na kailangan nating malaman. Kasi ito yung misyon na gusto nating ipahayag at ipinapahayag ng bawat isa sa atin. Hindi po ba? Sa ating mga kaparaanan. Alam niyo po, ang mabuting balita ni Marcos ay ipinakikita ang salitang paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. Bilang batayan upang ang tao ay magsisi at talikdan ang kaniyang mga kasalanan. Taas nga ang kamay kung sino ang walang kasalanan dito. Lahat tayo. Hindi po ba? Lahat tayo. Maliit man o malaking kasalanan, kasalanan po ang tawag dyan. Bahala na po kayo kung ano yung interpretasyon nyo doon sa inyong pagkakasala.
Alam niyo po, sa ministeryo ni Jesus, ang salitang paghahari ng Diyos ay isang salitang naglilinis at nagpapanibago sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sumasampalataya sa Kanya. Ipinagdiriwang natin ang ministeryo ng katuruan ng mga Kristiyanong mananampalataya sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, ang simbahan sa pamamagitan ng mga kaaniban ng bawat isa sa atin ay patuloy sa pag-aaral upang makatuklas ng kaalaman hinggil sa paglilingkod na isinasakatuparan una ni Jesus. Nag-aaral. Meron po akong kilala, pag pumunta sa SM, bili na lang ng bili ng libro. Pero hindi siya tumitigil doon sa pagbili ng libro dahil yung libro, ipinababasa niya sa iba. Hindi po ba? At yung nakakabasang iba, nakakapagkwento sa iba. Ito yung misyon. Hindi po ba? Hindi po ba, mga kapatid? Hindi tumitigil sa isang tao lamang, kundi ipinalalaganap sa bawat isa sa atin. At yun po ang nararapat. At yun ang dapat nating pakatatandaan. Pangalawa, isang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga Kristiyano sa komunidad upang ipakilala si Kristo bilang mapagmahal na Panginoon, sambahin siya at patuloy na maunawaan ang pagtatalaga ng sarili para sa misyon ni Jesus sa mundo sa gabay ng Espiritu Santo. Tingnan natin yung bara. Nung isang linggo, nung kami nadudoon, kala namin sa init ng araw kami, ilalim ng init ng araw kami mananambahan. Pero may nagpatuloy. May nagpatuloy sa aming isang miyembro na doon ginanap ang pananambahan. At pagkatapos nun ay bumalik kami doon sa nawala nating simbahan. Ano po? At doon kami nakaisip na ibalik natin at itayo. Dahil kita natin, sana may taga-bara dito. Kami po init na init, totoo po yun. Mas mainit pa dito. Ano po? Pero nagpapatuloy na makinig yung mga taga roon. Hanggang labas ay mayroong mga tao na handang manambahan, makinig ng salita ng Diyos. Ito yung misyon. Pangatlo, tinitingnan din natin ang kabuang paglago at pagpapasinop ng bawat isa bilang manggagawang babae at lalaki, bata, kabataan, may gulang na sa proseso ng paglago. Ang mga maliliit natin mga bata, ano natutunan natin sa kanilang awit? Di po ba? Na-remind, lalo tigit sa inyong lingkod. Di po ba? Nung panahon na kung saan ay ang mga kabataan ay nangunguna sa pagdating ng Santo Papa. Hindi po ba? At ang bawat isa ay gumagawa ng naaayon sa kanyang kagustuhan na pagmimisyon. Hindi po ba? Meron nagmimisyon na tahimik lang, hindi na pinapaalam. Salamat po. Meron namang misyon ng misyon, pinapaalam, salamat din po. Ang mahalaga, patuloy tayong tumutugon sa misyon na palagi nating o isang buwan nating pinag-uusapan, lalo tigit sa ating pananambahan. Mga kapatid, ipinakikita din dito na ang kaharian ng Diyos ay maaaring panirahan ng mga taong ang pag-uugali ay tulad ng mga bata, na maaamo, mabait, masunurin, at palakaibigan, at hindi nagtatanim ng galit sa kapwa. Kita niyo yung bata kanina? Hindi naman sinabi ng patnugod na tumayo doon, pero automatic sa kanya, kapag binabati ay natayo at tumaharap sa kapulungan. Anong ginawa natin? Pinalakpakan natin yung bata Dahil alam niya na siya binabati ng kanyang ate, kuya, tatay, nanay ng simbahan. Hindi po ba? Nakikita ng bata
ang ginagawa ng very good children. So, salamat at may natuto sa ating mga matatanda sa pamamagitan ng mga bata. Hindi po ba? Sa Biblia ay binanggit ang iba't ibang katangian ng mga mananampalataya, yung turo o yung teaching, sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pagsaksi at paglilingkod. Ang lahat ng ito'y walang kabuluhan kung wala itong pag-ibig. Pag-ibig. Atin pong tingnan ang winika ni Apostol Pablo. Itinalaga ni Pablo ang mga layunin ng pagpapahayag. Una, yung magpatibay ng pananampalataya. Kahit na siguro nakaupo, nakatayo, nakapikit, nakamulat ang mata, alam natin kung kanino tayo nananampalataya. Hindi po ba? Hindi sa ganitong tao, hindi sa ganitong babae o lalaki. Sa Diyos lamang tayo naniniwala na siya lang ang may karapatan upang tayo'y mahalin ng masigit na pagmamahal na ibinibigay ng ating kapwa o ng ating mga magulang. Diyos lang po yan. Walang ka-level yan. Walang kahalintulad yan. Siya lamang. Siya lamang po. Pangalawa, yung magpalakas ng loob. Sino ba naman sa atin dito ang hindi naglalakas loob na magsasalita kung hindi alam ang sinasabi? Hindi po ba? May lakas tayo ng loob para sabihin ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Diyos na pinaghahandaan ang bawat isa sa atin doon sa kanyang kaharian na walang hanggan. Pangatlo, yung magbigay ka ng aliw o kaluwagan. Hindi po ba? Hindi po ba mas maganda yon na, sige kapatid, aking tinatanggap. Sige kapatid, ganito ang ating gagawin. Sige kapatid, maganda yata ay magsama tayo, magtulungan tayo. Kaluwagan sa Panginoon yan. Dahil ito ay ginagawa, hindi lamang ginawa ng Diyos kasama ng kanyang 12 alagad, lalo tigit. Ito po ay nadarama natin ng bawat isa sa atin hanggang sa kasalukuyan. Gayon din mga kapatid, may dalawang uri na nagpapahayag ang sinasabi ng Biblia. Una, yaong naglalayong maligtas ang mga tao sa pamamagitan ng paghimok sa kanila ng mayroong pag-ibig. Pangalawa, o yaong pagpapahayag na may pananakot. Alin sa dalawa, mga kapatid, ang gusto nating matutuhan? Kapag ikaw ay nakapagpahayag, ikaw ay nakapag-aral, at ikaw ay nakakapagturo. Sa ating pong mga nilalang, hindi lahat ay ibinigay ng Diyos. Hindi po ba? Hindi lahat ay marunong umawit. Hindi lahat ay marunong magsalita. Hindi lahat ay marunong magmisyon ng siya lamang. Hindi po ba? May kanya-kanya tayo. At yon ang ating patuloy na tinutuklas bilang individual na kanyang mga anak. Sa katapusan, mga magulang ko't mga kapatid, ang pagmimisyon sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng pagtuturo, ay nagpapatibay. Pinalalakas ang sariling pananampalataya at espiritual na buhay sa pagsasalita, sapagkat siya ay nilalagay nito sa katuwirang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na nilalagpasan ng pag-iisip. Meron tayong puso
Ang sinasabi, ang puso ay mas mababa kaysa sa isip. Hindi po ba? Pero ang puso pa rin ang nagdidikta sa palagay ng inyong lingkod. Sino ba ang doktor dito? Nagpapakita sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi po ba? Dahil sa bawat pagtibok ng puso, at lagi ko itong inuulit, buhay ang katumbas. Makikita natin dito ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng pagbabago at pagtalikod sa kasalanan. Ito ay hindi isang kondisyon na nakasalalay sa palakasan o pangangailangan ng kahusayan o ng karunungan. Ito ay pagpapakumbaba ng pagkatao. Uulitin ko po. Ito ay pagpapakumbaba ng pagkatao. Si Jesus ang ating Panginoon na nararapat lamang na sa ating pananampalataya ang ating maging pangitain at patunguhin ay ganapin ang mga katangian at mga mabubuting gawa sa sinasabi ng mga talinhaga ukol sa paghahari ng Diyos. Mga magulang ko't mga kapatid, sinasabi ni Pablo na siya ay nananalangin at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ganitong paraan, at gayon din sa paraang ginagamit ang kaisipan. Sana, sa pananalangin, ito yung daluyan ng ginagawa nating pagmimisyon. At kapag tayo naroon na sa ating ginagawang pagmimisyon, ibabalik natin sa kanyang pakikipag-ugnayan para sa pagpapasalamat natin sa Diyos. Ito ang misyon, kapahayagan ng salita ng Diyos, kapahayagan ng salita ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaisan, at sa Kanya na kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Tayo po'y dadako na sa ikalawang paghahandog para sa disaster offering.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, gaya ng aming inawit, tunay na ang dugo mo ang siyang patuloy na nananalaytay sa bawat isa sa amin. Dahil ang aming paniniwala, kami po'y galing sa iyo. At ikaw din naman ang may karapatang bumawi nito sa takdang panahon. Dahil dito, aming Panginoon, yung aming narinig na paghahari ng Diyos ay amin ng nakakamtan. Sapagkat yung pong katiwasayan ng aming isip, ng aming puso, ng aming lupang katawan, nadarama ka namin, o aming Panginoon. Dahil rito, kami po ay mayroong kalayaang makatugon sa misyon na palagian mong ipinapaalala sa bawat isa sa amin. Narito po ang aming mga sarili, o aming Panginoon, patuloy naming inihahandog, inihaay sa iyo lamang, o aming Panginoon. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, minsan pa kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong harapan. Sila po ay tikluptuhod, nakatayang nananalangin, o aming Panginoon. Sila po ay may mga personal na pananalangin sa iyo lamang. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa kanila. Salamat po sa kaarawan, sa buhay, kalakasan, pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ano man ito, o aming Panginoon, patuloy nilang nilalapit ito sa iyo na mayroong kapakumbabaan. Alam namin, dakilang Diyos, patuloy niyo pa po silang sasamahan. Gayon din, o aming Panginoon, sila po'y lumapit dahil humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong pagpatnubay. Lalo tigit sa kanilang pag-aaral, paghahanap buhay, ano man ito, o aming Panginoon, dahil iniharap at aming pinagtitibay sa iyo, aming Panginoon, alam namin, andyan ka para sa kanila. Ganon din, o aming Panginoon, ang inyong mga anak ay lumapit sapagkat sila'y may karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Mula pa rin, o aming Panginoon, sa payak na ritual na palagian naming ginagawa, andito po ang aming mga kanang kamay. Patuloy naming idinadampi sa aming mga katawang lupa ng mayroong karamdaman, kasama ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Sapagkat patuloy niyo pong ibe-bless yung mga doktor na tumitingin sa amin, yung mga gamot, o aming Panginoon, na dinadampi at ipinapasok sa aming lupang katawan. Salamat po, o aming Panginoon, sa iyong pagpapagaling at pakikinig, o aming Panginoon, sa iyong mga anak na lumapit sa inyong dambana. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinaroroonan, kinatatayuan, kinauupuan. Ang iba'y nanunood sa amin, nakikinig sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naroroon. Patuloy niyo po silang akapin ng inyong kapangyarihan at patuloy kang kilanling bilang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Natatapos po ang aming pananambahan, o aming Panginoon, pero hindi po dito natatapos ang aming paglilingkod. Bagkus pa nga, amin pong babaunin ang lahat ng aming narinig nakita, o aming Panginoon. At kapag ang aming pananampalataya ay sinusubok, amin po itong bubuksan para pagtibayin na nandyan ka, o aming Panginoon, sa bawat isa, at handa mo kaming alalayan. Kami po ay babalik sa aming mga tahanang kinabibilangan, o aming Panginoon, o meron pa kaming pupuntahan ng mga paglilingkod, gawain, samahan niyo po kami. At alam po namin, dakilang Diyos, ganun din sa gabing darating, sasamahan niyo pa rin kami. At alam po namin na sa aming pagkagising, isang umagang kay ganda ang patuloy niyong ipagkakaloob sa bawat isa, dahil kami inyong aalalayan sa mga pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan at paghahanap buhay ng aming mga magulang. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, o aming Panginoon,
mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan. Tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na sasambitin ng inyong abang lingkod. Unang-unanay sa inyong mga anak at tiglaptuhod na katayang nananalangin sa inyong dambana. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.